headquarters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang umaga, ako si Joby Francisco. Narito mga balita sa oras na ito. Nasa tanggapan na ng Philippine Marine sa Fort Bonifacio ang mga 17 sundalong napatay sa pagkibang-engkwentro sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu noong Sabado. Mula sa Fort Bonifacio sa Taguig, may live update si Lynn Olavario. Lynn, kamusta dyan? Jovi, alas 8 nga ng umaga, dumating dito sa headquarters ng Philippine Marine Corps ang mga 17 sundalong nasawi sa engkwentro laban sa Abu Sayyaf sa Sulu noong Sabado. 7 karo ang sunod-sunod na dumating sa Brown Hall ng headquarters ng Philippine Marine Corps dito sa Fort Bonifacio. Laman ng mga labi ni na 2nd Lieutenant Alfredo Lurin VI, Corporal J. Alashan, Private First Class Jason Durante, Private First Class Andres Boguana, Private First Class Rene Gare, Private First Class Roxanne Pizarro at Private First Class Dominador Sabeon Jr. Sumalubong sa kanila ang may 500 miyembro ng Navy, kabilang ang mga Marines na nakakaki na uniforme at mga Fleet Marines o yung mga nakaputi. Nagbigay ang Navy ng Heroes Welcome o yung pagbibigay pugay at pagkilala sa kabayanihang ipinakita ng mga sundalo. Isa-isang sinaluduan ng mga sundalo habang nasa formation ang mga nasawing kabaro. Mula Brown Hall ay nagmarcha ang Navy papuntang PMC Auditorium, kasunod ang mga karo at ang bawat pamilyang nagluluksa sa pagkamatay ng mga ito. Sabado ng umaga nga, Jovi, nang mapatay ang mga sundalo sa Patikul, Sulu nang magbakbakan ang mga rebelde na pinaniniwala ang pinamumunuan ni Jul Aswan sa Wadyaan. Jovi, sa mga oras naman na ito ay nagdadaos ng misa kung saan sabi nga nila, inspirasyong maituturing ang sakripisyong ipinakita ng mga nasawing sundalo na kasama nga naman sa sinumpaan nilang tungkulin ng tanggapin nila ang pagiging sundalo. At susundan naman ito ng vigil o wake na tatagal ng 24 oras kung saan magbabantay dito ang mga Marines. Pagkatapos nito ay nasa pamilya na ang desisyon kung gaano katagal at saan gagawin ang burol at kung sa libingan ng mga bayani ba o sa kani-kanilang mga bayan ihimlay ang mga nasawing sundalo. Jovi? Maraming salamat, Lynn Olavario. Samantala, nakaalis na po patayuan ng NBI team na mag-iimbestiga sa nangyaring pagkakabaril ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman noong Mayo 9. Alas 7:45 ngayong umaga nang tumulak ang 8 investigador sa pamumuno ni Attorney Daniel Daganoso o Daganso sakay ng Philippine Airlines Flight PR-896. Naantala pa ng kalahating oras ang pagbiyahe nila kanina habang kumukuha ng clearance sa immigration. Pangunahing gagawin ng NBI team sa Taiwan ang pagsasagawa ng parallel investigation sa May 9 incident nga. Narito naman ang mga headlines ngayon Lunes. Team ng NBI na mag-iimbestiga sa kaso ng pagkakabaril ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman tumulak na pa-Taiwan. 17 sundalo na napatay matapos makaengkwentro ang Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu noong Sabado, binigyan ng Heroes Welcome ng Philippine Marines. Natitirang mga nanalong party list sa eleksyon, inaasahang mapoproclaim na po ngayong araw.